Hi! Ayan. Hello po sa inyong lahat. Isang blessed Wednesday evening po. So I hope you can help me share this Facebook Live. Hello po sa mga nagjo-join sa atin from wherever you are. You can comment sa chat box po. Yan, medyo maaga tayong nag-start today para makapag-start din tayo ng mismong talk on time. So please help me by sharing this Facebook Live po. Yan. Sa mga groups po ninyo, sa Facebook timeline, share tayo. So please help me by sharing. Hi po! Sa mga mag-join sa atin, please help us. Ang ganda po ng topic natin tonight. Sana po samahan niyo po kami. And you can comment where you're watching us from. Ayan. Inagahan lang natin ang pagla-live para, ayan, para marami tayong pag-uusapan ngayon. And in just a bit, magjo-join na rin si Coach Jay sa atin. Sa mga ka-OT niya, ayan si Coach Jay. Hi, Coach! Ayan, I made co-host. Hello. Good evening ba sa'yo or afternoon? 1 p.m. Ayan, Mm. hello po. Thank you for joining, Coach. Ayan, ginawa kitang co-host, Coach, para pag di ko napapansin na may mga nagjo-join pala, ikaw na mag-accept. Ayan, hi, Sige. Mami Zil. Hello po. Hello po sa mga nag-join sa atin. We're gonna start on time. Ayan. And medyo limited hanggang 8:45 lang si Coach Jay na makakasama natin kung may mga questions or anything na matutulungan niya tayo. Pero salamat ng marami sa oras mo, Coach. Thank you for this collaboration. I'm so happy dito sa second part ng ating collaboration. Of course, we're happy na nandito tayo, ano? Na nag-collaborate na naman tayo, Ma'am Joey. And we hope we can impart some good knowledge sa kanila. Correct, tama po. Na magagamit po nila or makakatulong sa paghahanda po nila. So please share this Facebook Live po sa Facebook nyo po, sa mga groups. Yan, para mas marami pong makanood sa atin. Or baka may kakilala po kayo na may mga girls po, ages 8 years old and above, or turning 8 years old, or kahit mas ahead po na ine-expect nyo na po yung mga changes, puberty changes. Yan. So, in 3 minutes. So, kamusta weather dyan sa inyo, Coach? Medyo napakalamig, ano? Meron, Oh, part naman ng ano natin, ng trabaho yan eh. Kaya, okay lang. correct. Aha. 1 degree. Hi, Mami Zil. Nag-hi siya sa inyo, si Mami Zil of Awesome Ella's Journey. Hello po. Hello po sa mga joining. At i-share ko na pala yung screen. Share ko lang muna yung screen. Baka may gusto kang i-plug. Ay, meron pa po bang part 2 yung sa inyo ni Doc Janet po, Doc J po? Tapos na yung kahapon, yung ano niya, yung kanyang webinar. Aha. Yan na Pero talaga abangan nyo ito. po kasi, yes po, ang dami pong mga exciting na events kay Coach Jay. So, check out nyo po yung page niya and yung Telegram po na parent group niya po. So, Go OT Go FB page po. And ako naman po ay Miss Joy SP na gumagawa po ng mga webinar. So, hintayin po natin yung mga ibang
One more minute and then we'll start po. We'll start on time dahil marami po tayong gustong mapag-usapan at maibahagi. Pwede po kayong mag-comment ng questions po ninyo and we'll try our best to answer. So kung may naisip po kayong katanungan, i-chat nyo lang po and we'll try to get back at the end of it po ng ating discussion. Yan, mga taga saan ba yung ating ano, Joey, yung ating mga televiewers, Sa yung mga ngayon po mga ay nahihiya silang mag-comment. So wala pa masyadong nag-chat. Kung hindi nyo po mamasimain, ay sabihin nyo po kung where you're joining us from, kung ano yeah, po ang please inyong comment down location. po. O, si Lynn, kumusta kayo? Hello po. Ihanda nyo na po inyong mga katanungan. And again, please share po sa mga groups or Facebook pages po ninyo para marami pong makasali sa napaka-interesting na topic natin. Ito po ay part 2 ng collaboration po namin ni Go OT Go. Napakaganda rin po nung talk na binigay ni Coach. Coach, ayun pala, buti naalala ko. May nagpapatanong, meron daw bang repeat yun? Kasi ang ganda talaga nung topic nyo. Sabi ko, itatanong ko kay Coach. Sabi ko, Oo, kasi, oo, ano lang natin, di lang natin na pag-usapan ano. Pero meron syempre 'yun ano, uh Ma'am Joey. Para sa Opo, ang kanila dami kasi 'yun eh. yes, ang dami pong nagtatanong lalo na po sa mga may voice po, sabi may repeat pa daw. Sabi ko itatanong ko kay Coach Jay, yung pong kakilala ko po na taga Zambales na na-miss nila yung live natin tsaka yung repeat na yung replay po na presentation po ninyo. So Oo, sa nagre-request mga sila. boys. Gawin Mhm. natin 'yon siguro next week ipo-post natin ano. O yan Opo. Miss Joey o si Mami ano, Mami Zil taga-Ormoc Zilay. syempre ano. Yeah. Si Meron Mami naman taga Jenny from UK UK dito. pa, 'di ba? Ang bongga. 'Di ba? Taga Batangas si Lisa. Batangas. Hello po, Mami April. Ano bang Ayun location ni si Mami April April? Manila po ba si Mami April? Manila na po ba Malaysia siya? yata yan eh or Ah. ano, somewhere out of the country yan eh. Ay, hello, Doc Janet. It's so nice to see you, Doc Janet. I hope we can collab in the future. Praying for that. Thank you for joining us. Every day is OT by Dr. J. Yan po, yung isa pa po Oo. na magaling po na katulong at kasama ni Coach J sa advocacy na to na mag-share po ng information for free sa mga parents po natin. Mami Eloisha and Ah, Elisha from Bulacan. Ay, Yun, Cavite Cavite naman pala pala. siya. Hello po, kung Si kayo po eh. Doc Janet, kumusta ka? Thank you for dropping by. Yes po. Hope to collab with you Yeah. or ano po, connect with you online, Dr. Janet. From Sultan Kudarat. Hello po, salamat po sa pag-join nyo. Oo, kasi ganyan sila eh. Ano, mula Luzon, Visayas, Mindanao talaga yung ano, Yung abot. abot. Kaya Oo. nakakatuwa nga po. At sana po ay may mapulot po kayo na makakatulong po sa mga kakilala po ninyo or kung meron pong mga girls in our neurodivergent population po. Ayan, sa ating topic ngayon. Siguro in 2 minutes time, coach, mag-start ako. Oo, pwedeng 2 minutes para yung iba nagjo-join pa eh. Sige po. Meron din nag-PPM yung pag ano, i-post ko lang para makita yung Sige link. po. Sige po. Or yung Facebook page, coach. Kung O hindi yung man po Facebook yung page link. mo yung pinopost ko eh. Apo. Yes, thank you, coach. Hello po sa inyo. You can Para comment po ano. kung saan po kayong location joining us. And if you have question po for later, we'll try to answer po sa topic natin today. Part 2 po ito again ng collaboration po namin ni Coach J Go OT Go FB page. And our topic is preparing neurodivergent girls in adolescence po. Watching from Carmen, North Cotabato. Hello po, Ma'am Jasmine. Yan. Thank you for joining us. I-shoutout po namin kayo. Mag-comment lang po kayo ng greeting or location po ninyo.
And we appreciate po yung time ninyo for joining us. Wow, from New York si si Doc Janet. Hi po. Doc Janet, ano pong Oo. oras sa inyo ngayon sa New York? Madaling araw po ba? Hi, Mami Alam Deborah from Cavite. Yung oras ni Doc Janet sa New York ngayon. Alam mo alam mo ba? ba, Oh. Miss Joey, Po. si Doc Jared kasi nakikinig ngayon, ano, hindi natin alam kung magtatagal siya eh. Okay Pero lang po na honored tayo. pero sa Q&A, kung magtatagal pa siya, pwede siyang sumagot sa atin, di ba? Yes, correct. Yes po. I Ang can kanyang ano po. valuable Yeah. Pwede niyo po experience bang i-share yung ano niya, yung link na to para makasama po siya sa Zoom meeting ko, ano, Coach Jay? Kung sakali lang na available no pressure, uh, Doc Janet, if ever lang na free po kayo at may time po kayo. natatawa yan dyan. Nasabi, pinapasubo tayo ni Coach. Sa, sabi niya 8:05 pala ngayon sa New York. Hello po, Ah, Mami Miss Mary from QC, Mama Miss Connie from Nueva Ecija. Ayan, tinan mo, Coach, may nagtatanong na available po ba yung part 1 sa FB page? I-repost po and i-discuss lang, iayusin lang po yung details. Ay, nasa schoolwork. No worries, Doc Janet. We thank you for even just dropping by and giving us a few of your minutes po. Sino nga ba nagtanong nito? Si Miss Mary Bagalay. Ano, station kayo sa FB page ni Coach Jay po sa Go OT Go page at maglalabas po siya ng updates para po dun sa replay or kung meron pong ano po ulit yung part na yon. ano Ayan, yan, it's so either yeah. next Wednesday or Thursday, this next week, para ilagay na Okay. natin. Okay. Ay, i-heads up lang kita, Coach, dahil Holy Week na po next week sa Pilipinas, Coach, ha? Monday, Thursday Ganun na ba? po Ah, next sige. week. Yes po, Monday, Thursday na po yung April 2. So, Holy Week na po tayo next week. Ano ko lang, in case lang nagpa-planning ka. So, Coach, O mag-start baka na next ako pa. since ano, Oh, opo, sige. start na po eh. Start na Kayo tayo. muna, mag-greet muna po kayo. Sa inyo pong mga ka-OT natin. O sige, magandang gabi po mga ka-OT, ano, at mga ka-awesome parents natin. Muli po nandito kami ni Ma'am Joey, ano, para magbigay po ng kaalaman ukol po sa ating mga autistic, mga awesome teens, ano. Sa ngayon po ay ito po, girls. Bahala po si Ma'am Joey dyan, ano. Pero handa po kaming sumagot sa mga question mamaya. At humihingi po Yes. ako ng pasensya, ano, kasi si Coach J may work po hanggang 8:45. Nandito Opo. po So kami sa travel makakasama po world, eh. natin siya. Yes. Opo. Makakasama po natin siya until 8:45. Tignan po natin. And then, again, magpo-post po siya ng update para po sa mga nagtatanong ng part 1, which is yung tungkol sa boys. Yan, ipopost niya po. Follow niyo po siya dito po sa Go OT Go FB page niya po. Coach, magsimula na po ako. Again, kung may questions po Alright. yung mga nagjo-join po sa atin, pwede po silang mag-drop in lang ng questions and we'll try to answer. So, ano lang po, no, brief introduction lang po about me sa mga bago pa lang po na nagfa-follow or ngayon pa lang po na kapag join sa atin sa mga Facebook Live webinars po natin na ganito po na we have certain topics or nag-invite tayo. So I am a registered speech language pathologist and since pandemic po, I've been doing online speech therapy services. So I've 19 years po ng practice po dito sa Pilipinas and sa United Arab Emirates po and I graduated from UP Manila and mostly PEDSA and adolescent population. Yung po talaga yung specialization ko up to 18 years of age po. I am also one of the moderators of Autism PH FB page if you're familiar with that. And these are some of the certifications po or trainings po that I've had, no, DIR floor time, yung Makaton yan. Much more yung trauma-informed care and diversity affirming approach to be more about regulation. Katulad na rin po ng super amazing me training na yan na tinake ko po under teacher Ana naman po yan. And then recently, peers or social skills po yan for young adults and mental health advocate po. Yan po yung mga isang mga bagay na tungkol sa akin naman po. And magsisimula na po tayo. Again, ito po yung part 1 namin. Napakagandang topic, napakadaming na ibahaging mahalagang information ni Coach Jay. Wait po kayo sa page niya. I-update niya po kayo kung kailan po magkakaroon ng replay itong topic po na ito. Ngayon naman po, yung topic natin is sa part 2 po about girls naman po siya. So, ito po yung i-cover ko, no, sa mga susunod pang oras po na magkakasama po tayo. Pre-puberty, puberty, self-autonomy, and protection. So, gusto ko pong i-share po sa mga
kasama po natin ng mga parents po, awesome parents po, or may mga neurodivergent kids, kahit hindi po autism or awesome yung mga kids nyo, pwede pong ibang mga case po yan, Down syndrome, ADHD, kung meron po sila na stuttering po or iba pa mga condition po, intellectual disability, learning disability, yan makakatulong po itong topic natin. So ito po yung book recommendation natin. Most of what I'm going to talk about ay galing po dito sa The Care and Keeping of You. Yan, pinahiram po yan ng good friend ko po, shout out ko si Marian Briones, na clinic owner po ng Bright Beginnings po sa Marikina, isang therapy center. At ito naman po yung pang Tagalog, unang dalaw or first period. So kung naghanap kayo ng mga references, pwede nyo pong i-check tong mga books na to. Yung sa akin po, sa personal experience ko, kasi I have my eldest daughter is 10 years old po, and we just started po this year lang po. So napakalaking bagay po na before pa binasa po namin tong book na to na ipinahiram po sa akin ni Marian, yung friend ko po. Ang dami ko pong natutunan, and kahit siya na-prepare po siya. Yan. So, tuloy po tayo, no? Yung pre-puberty po kasi na tinatawag, it happens anywhere between the ages 8 to 12 or sometimes 13 years of age sa mga girls. So, nandyan po yung length, 8 to 12. So, kung may papunta ng 7 na mag-8, 8, yan na po yung mga nagsisimula na po magkaroon ng pagbabago sa katawan. Pwedeng hindi pa po agad napapansin yan, pero nagkakaroon na po ng changes sa edad po na ito. So, unang-una dun sa book po na The Care and Keeping of You, ang ganda po ng pagkakadiscuss niya kasi yung mga body parts na pertinent po at tinuturo niya talaga yung tungkol sa proper hygiene. Kaya nagsimula po siya sa hair care versus hair care po, no? So halimbawa po yung mga proper hygiene po, gaya ng pong ugaliin ng pagbabrush po ng hair natin, hindi lang pagbagong ligo, sa morning, sa gabi, yun po nakakatulong po siya para maging maganda po yung growth ng hair natin. Yung pag-use po ng mga mild shampoos, yun po, nire-recommend niya po. Tapos, sinasabi niya rin po na better po for hygiene purposes na hindi po nag-share ng suklay. Lalo na po dun sa topic kasi na hair care, nandun naman po yung mga topics gaya na po na usually nade-develop po yung dandruff or mga lice, lisa or kuto, yan po, yun yung kapag naghihiraman kasi. So yan po yung opposite naman ng topic na hair care. So ang ganda po ng pagka-discuss niya doon kasi binabanggit niya po yung parang seemingly is napaka parang generic, pero yun nga yung mga dapat na sinisimulan po natin na ini-introduce na po dun sa mga girls po natin when once they enter 8 or even before pa po. How to keep it clean po using the right tools, tapos washing it and cleaning it, 'di ba? Kasi minsan yung iba, yung mga suklay madudumi na po, maiitim tapos hindi naman nababrush po, 'di ba? So yung mga ganong bagay po. And even po kung hindi nyo po nalalaman, kapag nag-swimming po kayo sa isang chlorinated swimming pool na may chlorine, dapat po talaga inuugali po na nagwa-wash off agad, immediately. Wina-wash nyo po. Kung hindi kayo makaligo agad, wina-wash nyo po yung hair and whole body nyo kasi dumidikit po yung chlorine sa katawan and nakaka-dry po siya. So, di ba parang isipin nyo po yung mga ganong practices po na baka hindi nyo lang napansin or parang hindi po kayo masyadong familiar. Pero yun po yung best practice for hygienic purposes talaga. Pagka swimming nyo po, kung hindi kayo makakapaligo agad, nag-shampoo, at least mag-wash off po kayo ng water sa hair and sa body po ninyo. Tapos, yung mga greasy hair, yan po yung isa rin sa mga gusto na isabihin sa atin na kasi nagkakaroon nga po ng change sa hormones and sa body. So, mas nagiging greasy yung dating ng mga hair po nila. Tapos, so next topic naman, ear care and piercing po. No? Itong ear care, isa pa po to once they start ng 8 years old, gusto na po natin na kahit pa paano na-introduce yung cleaning. Hindi ko rin alam kung familiar kayo na actually, ang talagang nire-recommend po, yung gamit po ng cotton buds or Q-tip, ang tawag po doon, cotton buds or Q-tips, hindi po talaga sinasuggest na pinapasok po siya ng malalim sa mga tenga natin. Yung sa outer lang po, kung may nakikitang dumi, yun lang yung kiniklin mo, hindi yung mas marami kasi sa ating mga Pilipino po yung gustong-gusto yung feeling na parang nililinisan sa loob. Pero actually yung against po doon is minsan natutulak pa palalo yung earwax. So dapat talaga palabas kasi yung mga tenga po natin design po siya na ilabas niya ng kusa. So kapag mali po yung paggamit niyo po paglinis ng ears, napapasok niyo po yung earwax na tumitigas
Tapos nalalodge po siya sa loob. So, yun po yung mga yun. At saka yun nga, kailangan sensitive po sila, lalo na po yung mga awesome kids po natin. Alam po natin na some of them have sensitivity to sounds and yung sa ears po, nagko-cover ng ears. So, medyo particular po tayo pagdating sa paglilinis, no? Pero kung nasimulan nyo ng maaga, di ba, pwede pong makatulong yun sa kanila na maging maganda yung hygiene. At the same time, yung piercing, marami pong nagtatanong din yan tungkol sa pagpapabutos kasi alam naman natin sa mga girls, usually, may hikaw po, no? So, kami po, ako po, personal experience ko, pinabutasan namin yung baby girl ko when she was 2 years old. Kaya lang po, nung nag-grow po, off yung center. So tinanggal na lang namin. So ngayon sarado po. Tapos nag-decide na lang ako personally na if she's adult enough, kung gusto niya, she can repierce. Ganun na lang po. Pero sa atin po kasi kadalasan talaga mas bata. Mga ganun po, mga 2 years old, 3 years old, doon pinapabutasan. Or yung iba, mas gusto ng younger po. Ang mahalaga po dyan, ipapagawa niyo po siya sa isang pedya po or sa isang professional po na gumagawa talaga ng pagbubutas ng tenga lalo na sa mga bata para maiwasan po yung any complication or magkaroon ng pagnanana or mga iba pang mga problema po tungkol sa piercing. So ako po, personally, yun nga, nung nagsara po yung butas ng tenga ng daughter ko, pinabayaan ko na. Tapos ang sabi ko na lang, magde-decide na lang siya sa sarili niya pag adult na siya kung gusto niya magpabutas ulit ng tenga. And also pala ha, sa market ngayon, may mga magnetic na. Para kung walang butas or di pa siya nagpapabutas, makakabili ka na po sa Shopee, sa mga Lazada, na parang ears na kung magnetic lang, pero pag tinignan mo, akala mo totoo siya na ano na, 'di ba? Ang dami na po kasing na-develop ngayon. And then next naman po, ito pong eye exam, kasi nga yung moving through the bodies po yun, yung mga changes sa body. Be on the lookout po kasi possible po talaga na meron pong eye concern. I-share ko lang na yung daughter ko, nalaman namin na may eye problem po siya nung umuwi ako dito nung pandemic, which is 2020. Magta-turning 5 years old po siya. No? Napansin po kasi namin na pag malayo, tinitignan niya yung AC namin, nagsusquint siya ng eyes. Yung parang gumaganon po siya. Doon nagsimula yun eh. Pero other than that, wala kaming na-notice. So natuwa lang din kami na naging step po yun na parang sige nga patingin natin siya sa mata. Tapos nalaman po na mataas na pala yung grado niya. So yung daughter, isipin niyo po 5 years old po siya nung nangyari yun. Hanggang ngayon po dire-diretso po yung pagsasalamin niya tapos ina-update. Kasi po ang paliwanag po dyan ng mga doctor ophthalmologist na habang lumalaki po yung mga kids po natin, yung pong sa loob po ng mata, yung lens po doon, ay humahaba din. So usually talaga, mas tumataas yung grado. Pero ang kainaman kapag maaga po silang na-detect at nakapag-wear ng proper eyeglasses po, mas bumabagal. Hindi yung sobrang lala. Kasi kung alam nyo nga po, yung iba mga makakapal yung glasses, yun na po yung sobra po talagang kapal kasi hindi po agad na-address, kung baga, yung eye problem nila. So ang ganda po ng book na to kasi sinasabi niya na napakahalaga po nun kasi ang laki din ng impact kapag hindi nila nakikita yung binabasa, inaaral sa school or sa therapy po nila, napakalaking bagay po no, doon sa pagkatuto po nila. So, i-check nyo po yun kung may chance po kayo na makapagpa-check sa eye doctor po para ma-rule out lang. Kung hindi, edi good, di ba? Happy po kayo na hindi nyo kailangan ng eyeglasses. Pero kasi dahil yung mga kids natin earlier exposed sa gadget, mas mataas po yung chances na nangangailangan sila ng eyeglasses po or correction po kung pag may problema na sa paningin. And then next na po tayo sa mouth care and braces po, no? So ito rin po, napakahalaga po nito yung pagtutoothbrush kasi from younger age po sila na halos ina-assist natin sila. We want them to grow na alam po nila yung proper way ng brushing, tapos yung pagfo-floss. Hindi rin po kasi masyadong ano yan, nakaugalian sa Pilipinas na nagpa-floss. Pero super super napakahalaga po talaga ng flossing. Kung sa mga ibang hindi pa nakarinig nun, yung parang tela po na PC na sa bawat sinisingit mo sa bawat tenga, napakahalaga po nun kasi po talaga hindi po lahat ng mga singit ng ngipin natin ay naaabot ng toothbrush. So kung kayo po ay nasimulan nyo po yung mga anak nyo ng flossing sa bata pa lang sila, hindi na kayo mamumroblema. Kasi uugaliin na niya yun eh. Alam na niya na ay part yun yung pag-floss ko, part yun ng dental and mouth hygiene ko. Tapos yung pag-care din po nila na nire-replace po ang brushes. Alam niyo po ba na recommended po na pag nagkakasakit pala ang mga bata, dapat po nire-replace kasi may mga natitirang bakterya doon na maaaring pumasok po ulit. Yun po yung sinasabi. So kapag may nagkakasakit sila, yung in essence po yung magandang practice is pinapalitan ng toothbrush. And usually po 3 months po, every 3 months lang po kung binibilangan yung mga toothbrush, dapat po ay pinapalitan ng mga toothbrush at least every 3 months po. Yung sa braces naman po, sa kultura kasi natin, hindi
hindi rin siya masyadong, bukod sa may kamahalan po siya, hindi rin po siya masyado. Sa ibang bansa sa western po kasi na countries, mga bata pa lang talaga pinagbe-braces na nila. Yun po yung nakaugalian. Pero dito sa atin, medyo wide po yung range. Parang bihira yung mga bata na nagbe-braces. Although pwede naman po talaga. Usually mga middle, mga 20s, mga adults, teenagers, yung nagbe-braces po. Pero malaking bagay din kasi yun, lalo na kung may problema sila sa TMJ, yan, yung mga bagay na yan, and how to take care of it. And sa last naman po, dito sa ano natin na to, yung face, acne, and sun care po. So dapat po tinuturuan po natin sila how to take care of the face and select po yung very mild na facial ano lang po, pang-cleanse lang po ng face po nila. And then yung acne nga kasi nga may mga hormonal changes na mangyayari po sa katawan nila. Normal po na yung iba nagiging prone po na makadevelop po ng pimples. So napakahalaga na tinuturo natin sa kanila na hindi ito dapat kinukutkot or pinuputok kasi yun yung magkukos pa ng problem. At ngayon po kung napapansin nyo marami na po rin sa Shopee, sa mga online shop, yung mga parang sticker na dinidikit. So kung may makikita kayo mga tao na may parang star, may glitter, may mga kung ano-anong shape, may bear, animals, yun po para po yung pang protection sa mga pimples na nagpapasimula pa lang tapos ida-dry up po nila yung mga pimples. And ito po sun care. Hindi din po natin ito masyadong pinapansin pero ang dami po talaga nagsasabi na ang sun care po or sunscreen po napakahalaga po talaga siya na inia-apply sa skin natin every day daw po, whether nasa loob ka, hindi ka lalabas ng bahay or nasa labas. Sobra po kasi kahit minsan yung UV lang po na natatanggap natin and may effect po yun sa skin po natin. Pero again, yun nga, tayo po kasi by culture hindi masyado talaga sa yun nga, sa sunscreen and all that. Ako guilty din ako doon. Hindi ko po ugaling nagsa-sunscreen. Kayo ba, coach? Miss Joey, add ko lang ano, maganda yung ano mo recommendation sa body changes. So sa part po ng OT, Ma'am Joey, sasama po natin siya sa ano sa Build Home program yung kasama siya sa self-care ano. Tama po yung sinabi niyo, ang ganda niyan yung ano protection sa skin sa mga bata. Kasi iba na po ngayon talaga. Ngayon pag nakikita po nila yan lagi sa kanilang routine as a self-care, matututunan po nila sila mismo maglalagay po niyan. So, ibig sabihin, pag visible yan sa kanilang self-care sa bathroom, nakikita nila kung ano magagamitin, ay matututunan po nila yan. Ano, tama po kayo, dapat ngayon pa lang, ini-introduce na natin sa kanila po yan. Katulad po nung isang ano comment nung isang mami si Neuro D Opo. ma'am ano Hello, nag-comment oh. Mami. Yep, ini-recommend the earlier the better daw, tama po 'yun. Totoo, opo. So, yun po yung mga bagay na hina-highlight ko kasi sa atin po sa Pilipinas, ito po yung mga parang hindi naman talaga na pag-uusapan na gusto kong i-highlight kasi as earlier as we can po, kung masimulan po natin tong pag-floss po, ito pong pag-care ng hair po natin, ito pong mouth po na, or yung sa face po, yung pag-wash off ng face or paggamit ng sunscreen, ang laki po, long term po yung magiging positive effect po sa mga kids po natin. So, gusto ko siyang bigyan talaga ng highlight po sa usapin na to. So, sa next naman po, ito pa po yung mga iba dun sa book na yun, no? Hand and nail care po. Ito po yung age na kung mapapansin po natin, nadidiscover na po nila na magkagat ng mga nails po nila or ng mga dry skin sa gilid ng mga skin nila. And isa rin po, di ba coach, isa rin po to sa mga pag na-anxious yung bata, nagiging parang automatic na nagkakagat, di ba coach? Oo, ano 'yan, part Nail ng pagiging biting. ano nila 'yan, yung nail biting ano. Isa pa, challenging din 'yan sa mga ano natin, ano, awesome kid. Kaya maganda na tinuturo mo 'yan para ma-discuss natin kung paano siya i-handle in Correct. case may mga struggle. Tsaka Miss Ma'am Joey, Correct. pag po yung sa mga mami na nandito, no, pag may struggle po sila sa mga tinidiscuss po nyo sa body changes katulad niyan, mag-comment na po sila para nakikita po Yes. natin at sa Yes bando po. doon masagot. Correct po. Or mabasa po ni coach. Pag nakita ko nag-unmute si coach, may babasahin or sasabihin po siya. Pero yun po, no, kasi nadidevelop po siya earlier, yung mga biting po. Sometimes po unknowingly, pero yung iba naman po, nagiging pag na-anxious po sila, dun po sila nagkakagat or pag nafe-feel po nila yung, ano po, yung sa dulo po ng mga skin po nila. Pero iba rin po yung obsessive, kasi meron po talaga yung halos dugun-dugo na yung mga ano, pero nagkakagat. So, another topic naman po yun. Pero nabanggit lang po natin na napakahalaga po na
tinuturo natin yung hand and nail care sa kanila. And gano'n na rin po yung sa underarms and deodorant, no? Ito po kasi dahil nag-change na po yung body nila, kailangan po na maituro natin sa kanila what deodorants are, kung ano po yung mga klase na to, di ba? From powder, from spray, or yung mga parang lotion na lumalabas ngayon, or roll-on po. Ito po yung mga hanapan po natin ng mild na magiging okay na sa kanila po at sa skin po nila, no? Tapos at the same time po, yung at tayo din po aware tayo na magkakaroon na ng growth po ng hair, tapos yun nga possible na with the growth of hair pwede pong magkaroon na po ng bacteria na kaya po nagkakaroon ng amoy kasi yun po yun ipinapawisan, tapos po nagkakaroon po ng growth po ng bacteria kaya nagkakaroon ng body smell po. Yung iba po kasi parang hindi aware, so gusto natin isabihin na nag-change ang body kasama po yun sa mga possible talaga mangyari na magkaroon ng smell, lalo na po yung iba nung baby sila wala naman sila, kahit pawisan sila walang amoy yung kilikili nila, pero dahil nga po may hormonal factor na po dyan, ayun po yung may expect natin. So yung underarms po, yung growth po. And then eto na po yung topic po ng breast growth and breast po. No? Ang laki po ng topic na to. Pero actually, yung gusto kong i-highlight dito, na may stages po actually yung development yan. Yung may 5 stages po kasi yun. Yung mga changes na manonotice sa body natin. And ang maganda dito sa book na to, ito nga po The Care and Keeping of You, or yung unang dalaw po, sinasabi niya po na normal yun na ma-expect nila. Kasi isipin nyo po, from being flat-chested, biglang may growth na mangyayari. So maganda po na i-discuss or nababanggit po natin sa kanila itong mga body changes na to para hindi sila nagugulat sa katawan nila na bakit may pagbabago, na bakit parang lumalaki. 'Di ba? Kasi pwede pong mag-cause yun ng anxiety sa kanila na hindi naman ganito yung body ko tapos biglang parang lumalaki. 'Di ba? Iniisip ba nila bukol ba yun or something ba yun? And at the same time, yung pag-wear po ng bra, so meron pong mga parang sports bra or yung mga parang teenager bras po na tinutulungan na mag-wear po sila nun as protection po. So pwede po na yun po yung simula na itong mga gantong ages na to na ini-introduce natin sa kanila kasi syempre yung pang-adult na bra iba na yung structure nun so at least sa umpisa pa lang parang natuturuan natin silang makasanayan yung pagsusuot po ng bra. And again yun nga po yung hair growth and shaving, yung nagkakaroon na po na magsa-start dahil sa body changes, sa kilikili po tutubuan po sila, sa private part po nila tutubuan po sila, and yun po yung mga bagay na gusto nating sabihin na normal yun na expect, kesa yung magulat na lang sila pagkakita nila biglang ba't may buhok na doon 'di ba? Yung mga ganong bagay po na gusto natin na tayo mismo sa atin po nanggagaling. Nung pong first part po ng talk ni Coach Jane, sinabi ko nga na po ito at uulitin ko po. Kasi we only have two choices po, no? Itong mga parang awkward or taboo na topic na to, we only have two options po. It's either kahit awkward yon pipiliin natin as parents na sa atin manggaling yung pagtuturo. Or dahil awkward yon ayaw mo siya, manggagaling yung pagtuturo sa mga anak natin sa outside source. Pwedeng sa social media, pwedeng sa kaibigan, pwedeng kung saan, di mo alam kung ano yung mga information na makukuha nila or masasagap nila. So, nandun lang yung two choices na pipiliin natin. So, kahit awkward to or kayo mismo, kung kayo po ay hindi tipong nagkaroon ng gantong session nung growing up kayo, di ba? Ito na po yung chance na we can make a change na tayo will make sure na i-guide natin yung mga kids natin pag etong sa age na to ng pre-puberty nila at yung mga body changes. The same po sa shaving, kasi may mga iba na, yun nga, gusto nagsi-shave ng buhok sa, sa legs po or sa underarm po. Yung mga bagay na yun, ang magiging kalaban sa mga ating mga awesome kids. Kasi kapag tumutubo, mas parang nagiging magaspang, di ba? So, kung tutuusin po, kung okay naman, mas ideally, leave it be na lang po na wag mag-shave. Kasi naiiba po kasi yung growth and then yung feeling kapag nag-grow out po yung mga hair na sineshave. Ayan. So, pupunta na po tayo sa second part na po ito, no? Puberty na po tayo. When the period finally comes, ito po yung gusto natin ipaliwanag. The first 12 months will be irregular. Yan. Galing po sa isang OB na nakausap ko. Alam niyo po, kami po, sa totoo lang, 8 years old pa lang talaga yung daughter ko. Pinaghandaan na po namin to. Alam mo yun, darating na eh. Ako po ganun. May mga parents po ako kakilala na sobrang scared na parang ayokong isipin, Teacher Joy, ayokong isipin na magkakaroon na yung anak ko ng period and blah. Pero yun nga po, kailangan tayo mismo mga magulang, ihanda natin yung sarili natin at tulungan natin yung mga kids natin na maging handa sa pagbabago na to kasi walang makakapigil dito So parang sa akin talaga, yung parang 2 years po yung preparation namin. Nabanggit ko po siya na may mga changes, tapos nabasa namin tong book na to. Yung mga ganong bagay po na nakapagpahanda po dun sa daughter ko po dun sa mangyayari. Tapos this year nga lang po ng January when we had it. So ang tagal ng anticipation, to be honest. Parang yung while waiting na yun, na minsan tinatanong niya kung meron na ba siyang
kung napapansin ko daw ba yung chin sa body niya, sa hips niya, yung mga ganyan siya. Nasa loob ko na lang parang naku-conscious din siya kung baga na ini-expect niya kasi yung change na yun. So let's talk about the period and the body changes po through books po or social stories po, yung mga gantong bagay. Very helpful po sila for us to help them and walk them through dun sa mga mangyayari po, no? Tapos, yun nga, introduce the options that they will have and pad selection. So again, ako po 2 years po yung naging preparation ko. So, inumpisahan na po namin sa paggamit kahit wala pa siyang period. So, para makasanayan yung feeling. Alam niya po yung paano idikit sa underwear niya po, ano po yung mga choices. Yung ganun ba, kasama na po yun kahit wala pa po siya kasi nire-ready ko na talaga siya. Yun nga po, yung practice use before the actual period. And syempre, tuturo po natin sa kanila yung proper disposal and aftercare and even differences. So, eto nga po, gumawa po ako ng picture, no? Yung most commonly used kasi talaga ay sanitary pads or napkins po na tawagin sa atin. And yun nga, yung maraming options kasi yan, ano, so mga panty liner, yung shape po niya, yung with wings or even longer, no? Ito po yung pinaka most commonly used talaga. And then, kung sa susunod naman po, yung mga iba, medyo less, pero ito po yung tinatawag natin na tampons naman po, no? So, may iba-iba po sila ng sizes. Depende po kasi dun sa absorption capacity nila. Sa kung gaano po karami yung pwede and kung gaano po ka-heavy yung period. So, yan, may regular, may super. Yan, tas iba-iba po yan ng klase kasi meron pa po yan yung parang meron tinatawag na plastic po siya na parang for easy use or application. Ito po kasi ganyan na lang siya nakikita pero yung iba po kasi mga naka-ready to use pa. So tampons po yung tawag dito. Ang major difference po actually kapag dito po is yung convenience na hindi mo na-feel na parang nababasa ka o yung underwear mo. Walang ganong feeling as compared kapag naka yung usual na sanitary pads lang po. And then ito po, bago po to dahil we're growing towards sustainability, being eco-friendly, marami na pong gantong cloth panties and cloth pads, which is washable po siya. Tapos hindi po siya natatagusan. So parang yung una kasi, yung common sa atin, yung balikan ko lang para dun sa mga na, ito yung disposable eh. So, 'di ba, medyo kung earth friendly tayo, eto na tayo sa cloth pads, yan yung version kumbaga. And then may mga panties na rin po na built-in na po yung absorption nila. Cloth panties yung tawag na washable siya. So, ayan po may mga it comes with the price and sizes as well. And then eto yung bago, nung panahon po na nagdadalaga ako, walang ganire. Wala pong parang menstrual pads, parang diaper po na napaka-convenient kasi isusuot mo lang siya so hindi mo po problemahin yung ano mo pagtagos na tinatawag or kapag nagkaka-leakage ka pag natutulog ka. So sobrang comfy po niya. Na ito yung pinaka-advancement. So yung daughter ko na umabot sa ganito. So paggabi, ito ang pinapagamit namin to avoid kasi ang hirap kapag nagkaka-leak sa gabi po. Yan. Pero ito kasi ay disposable po. Yan, it comes in sizes din po. And again, ito po yung least common, pero meron na rin po tinatawag na menstrual cups. Ito rin to, sustainable siya, eco-friendly din siya kasi washable po siya. Tapos, medyo may group din po nito sa Facebook na kung gusto siyang i-consider or ano, may ano lang siya tinatawag na learning curve. Ibig sabihin po, hindi siya ganun kadali. Pero kung gusto mo siyang piliin, at anything na gusto mong matutunan, ay kumbaga ma-overcome mo yung challenges or hurdle or adjustment period. Ayan. So, pero ako po personally, na-try ko po to, convenient po siya of most of all para sa akin. So, siguro depende rin talaga kasi sa personality at kung sinong gagamit. Now, punta po tayo dito sa understanding po na ano ba yung regular, 'di ba? Isipin niyo po 'yan, nalaman niyo po ba yung regular po na kapag normal pala ay 30 ml ang blood loss at ang heavy period ay considered at 80 ml. Ang very heavy is 120 ml. Now, gumawa po ako ng illustration kasi gusto kong ma-visualize natin siya. Ang 30 ml po ay kung familiar po kayo sa eye drops, tatlong bote ng eye drops, yun po yung 30 ml. Kung familiar po kayo, eto pong sa unang picture natin, yun po yung 30 ml na normal period sa isang menstrual period po. And ang heavy period naman po is 80 ml. So kung familiar po kayo sa mga ganito po, nilagay kong sample ay Allerkid sa mga pang-allergy kasi usually 60 ml siya. So close enough. Mas ano lang yung amount ng heavy period na yun. And yung very heavy po is yung pang zero infant na maliit na bottle. Ganon kadami yung nalulos ng isang babae na maaring malos niya sa isang period po kapag may heavy period po siya. And
Ito po, gusto ko pong ibanggitin lang 'to, medyo parang scientific po siya, pero maganda po kasi na maintindihan yung na may phases pala yung nangyayari sa atin 'no. Ang common po kasi ay 28, yan po yung usual. Pero, acceptable po yung 28 to 35 po na, period cycle po 'no. So yung unang part is the menstrual phase po 'no, yung tinatawag po nila na progesterone levels. Ito po yung mga pino-produce ng body natin, sinisignal ng brain natin para dun sa mga pangangailangan at changes po 'no. So nangyayari po siya ng 1 to 5, tapos yung susunod po yun sa follicular phase po. Usually from start siya hanggang 14 po. Kasi yung after ng 14, yung days 12 to 16, yun yung usually ovulation period or luteinizing phase po. And then yung last naman is luteal phase na 17 to 28 po. So dito sa visual na to, yung mga changes po sa fallopian tube and kung ano po yung nangyayari sa cervix po ng babae, yun yung pinapaliwanag. Now, para mas maging relatable po siya, gumawa po ako ng list na mas maintindihan natin siya. Usually sa first days 1 to 5, very low po yung energy. So the hormone levels are low and the body requires replenishment po. So sa food, sinasuggest po talaga na more on the iron and zinc po para doon sa blood loss. Tapos, 'di ba, isipin niyo po ito, paano po yung mga picky eater po natin ng mga awesome kids, 'di ba? Iisip ka tuloy, 'di ba? Na kung paano natin sila mapapakain. Sabi dito, magnesium-rich foods like dark chocolate or avocados can help. Tapos activities could be gentle exercise po, walking, light yoga, stretching to help with the blood flow and cramps. And still prioritize rest kasi may nangyayari po sa inside ng bodies po eh. And then avoid high salt para hindi po makadagdag sa bloating feeling. Syempre, hindi naman po natin sa expect na nagkakape. Pero milk tea po yung milk tea po ay caffeine source, any caffeine source po. Or dairy po kasi it may cause inflammation. So yun po yung mga i-observe po natin sa days 1 to 5 po pag nagkakaroon sila. And then dito po sa follicular phase po na 1 to 14 po, no, tumataas ng unti-unti yung energy nila kasi nagkakaroon na ng increase sa estrogen. So, mas medyo active. So, ang sinasabi po, focus on light or fresh foods and foods that support detoxification. So, mga vegetables and leafy greens. O again, challenge paano kapag ayaw, 'di ba? Pero it's good to know po kasi alam natin na kung may introduce natin or may encourage natin sila, ito yung makakatulong. Tingnan niyo po, yogurt. So baka mga flavored yogurt po, makatulong po yun or complex carbs gaya ng mga whole grains and yung mga wheat po na tinapay or mga cereal po. So activities po, slowly din po, you can ramp up the intensity or cardio-based activities like running, biking, hiking po. Although, be careful po tayo, wag naman pong extreme high intensity interval mga exercises po or excessive heavy lifting or pushing too hard. Yun din sa caffeine, kailangan na-observe po natin, no excessive sugar or processed food para wag kumontra dun sa day 16 to 14 po ng period. And then, ovulation po is days 15 to 16, which is the peak energy, peak estrogen, tapos nagpe-prepare na po for potential. Ito po yung paulit-ulit na nangyayari kasi sa bodies natin, ano. So focus on antioxidants to support healthy ovulation and energy. Eat brightly colored vegetables, fruits, and healthy fats po. Sa activities naman, dahil tumataas pa rin po yung energy, pwede po yung mga yan, spinning or slow and gradual strength training or mas kumbaga physically active sila. Pero again, we should avoid po yung mga sobra naman na excessive high intensity exercises po or extreme heat exposure or caffeine, ganyan, yung mga bagay po na yan. And then sa last phase na po, luteal phase po, yung 18 to 28, pababa naman na po ulit yung energy niyan. Progesterone rises. Tapos yung mga PMS, kasi nag-ready na siya sa susunod na cycle ulit eh. Premenstrual syndrome po yung PMS. So, ang gusto po natin, focus again on magnesium, complex carbs, kailangan stable po yung blood sugar, tapos mga sweet potatoes, leafy green vegetables, and then pwede ka nang mag-transition in ng type ng activity to lower intensity activities. Yan, yoga, pilates, long gentle walks. Tapos again, bawasan pa rin po yung sugar, processed foods, kasi yung mood swings and energy. Yun po yung, alam niyo po itong discuss ko na part na to, para maintindihan natin na kung nasaan na part po yung mga kids po natin. May affect po kasi talaga sa mood nila, sa energy level nila, sa energy crashes po nila. Minsan kasi iniisip natin, ano ba, parang bad day lang ba to ng anak ko, nagmi-misbehave lang siya. Pero kung nasusundan po natin tong menstrual period and cycle, mas nauunawaan po natin, ay, kaya ganito yung presentation niya or kaya ganito yung napapansin natin sa kanya. So,
Etong bukod po dito, ay ito na yung last part eh, pero gusto ko lang balikan doon ano, doon sa period po na yun, na hindi kas kung hindi po kayo sanay or halimbawa kayo po sa inyo hindi po kayo usually nagta-track, pwede pong simulan ninyo na sa anak po ninyo, tina-track niyo po yung cycle nila. Kasi napakahalaga po nun para malaman kung ano po yung average niya, kailan yung starting, tapos kailan yung last day before the next na cycle na po. Napakalaking bagay po nito. Alam niyo po ako po, last year ko lang nalaman. 'Di ba kung familiar po kayo sa PCOS, 'di ba? Yung syndrome na yun na very common sa mga kababaihan po na may kinalaman sa metabolism, sa weight, sa lahat, sa period po natin. Last year ko lang nalaman dun sa OB ko po na ako po pala dahil inconsistent po, hindi naman inconsistent actually, regular, pero hindi kasi pare-pareho yung period ng length ko. So parang lagi naman akong monthly, pero ako po minsan nag 40 days, 35, ganyan. Sabi nung OB ko, pasok na rin pala siya sa PICO. So parang all along akala ko regular lang ako. Yung pala, pwede rin siya. So 'di ba isipin po natin tong mga bagay na to kasi may overall effect sila sa health ng mga anak po natin. And kung tinatrack natin yung cycle nila when they start, napakalaking bagay po nun para alam natin na bakit kaya ganito yung mood niya. Ano kaya yung pwede kong isupport na food sa kanya? Ano ba yung para mas makatulong na exercise or activities na magsusupport dun sa period. So, kina-calendar at sinilista po natin yung cycle. Napakahalaga po nito. Kung hindi nyo po yung nagawa sa inyo, maganda pong simulan nyo to sa mga kids po ninyo na note nyo po talaga, sinusulat nyo. And again, ulitin ko lang, sa first year po ng period nila, irregular po siya. Normal po yun. Pero after that, dapat may consistency or may cycle na po na parang yung length of days or average po na mai-expect po natin siya. And dito na po tayo sa last part po, no? Sa self-autonomy and protection. And 5 minutes na lang, Coach. I know you're gonna leave, pero salamat sa pagstay mo, Coach. Na-appreciate po namin kayo. And yun, anytime, Coach, na kailangan mo na mag-leave in 5 minutes, baka may gusto po kayo sabihin, Coach. Yeah, thank you, Miss Joey, Maganda yung topic mo, Very critical sa puberty, lalo sa mga babae, Gusto ko lang ibigyan ng i-mention yung mga mami, kasi sila nag-message. So, yung puberty changes po, best discuss po ng parents po, sabi ng ating mga parents dito, which is tama naman po talaga, na agree tayo doon. Bilang occupational therapist, yung mga preparation po sa mga puberty changes, physical development, at ayan po, yung menstrual period, mas maganda po na meron tayong visual din, pinapakita sa kanila, whether pictures or video, katulad po nung sabi ni Mami Ella at saka ni Neuromom, role modeling daw yung nagpaano sa kanila pag may menstruation para hindi sila masyak, Miss Joey. Maganda po talaga Mm, yun, And then Apo. sa nail cutting naman, may question gusto ko na rin sagutin ngayon. Sige po, Coach. O yung nail cutting kasi mahirap yan sa mga sa mga teens natin, Ngayon, ang ginagawa po natin, pine-prepared natin sila, pine-pair natin sila sa highly prepared activity. Or yung strategy natin, first, cut nail, then yung prepared activity nila, yun yung epektibo sa aming practice, Halimbawa, yung edibles na gusto nila or yung activity na gusto nilang gawin, yun, nakukuha natin yung nail cutting na yun, So, syempre, kung may merong pictures na cut ka muna, then makukuha mo to, maganda rin yun po yun. So, yun Okay lang po. po yung sa side Yeah. namin. Yes. Coach, thank you, Coach. At hindi na kita i-hold long kasi alam ko nga may work ka. So, salamat talaga sa pag-join mo. And again, babanggitin ko po na mag-update si Coach para doon sa part 1 about boys kasi ang dami pa rin po nagtatanong, Coach, All ng right. topic No nyo. worries, no worries. Thank you po. Thank you, Coach. Thank you so much. Itutuloy na po natin yung topic. And Coach, anytime, okay ka na po kung kailangan nyo na pong mag-leave. We understand. Thank you again. So, tuloy na po tayo sa last part na po kasi ito, no? Self-autonomy and protection. Pag tinasabi po kasi yung body autonomy or self-autonomy, ito po yung kakayahan po ng isang individual na malaman kung ano po yung ayaw niya, okay sa kanya, hindi okay sa kanya. And nagsisimula po talaga to sa pagkabata po talaga. Ito po yung sinasabi natin na pag at young age po sila, pag ayaw na nila ng isang pagkain, pag nasusuka sila, yung mga bagay na to, yung body po nila yung nagtuturo sa kanila na isuka nila to or ayawan nila to kasi ayaw na nila. Hindi lang dahil palagi sa nag-iinarte or nagdadrama. Ito pong mga signs na to, when we take their no and their body signs na ayaw nila, nakakatulong to na paniwalaan nila yung sarili nila dun sa nararamdaman nila, dun sa pagiging uncomfortable nila or discomfort sila. So kung kayo po pinipilit nyo ng pinipilit palagi sa young age pa lang, lalo pong may
tendency na ma-confuse po yung bata about body autonomy and self-autonomy. So alam naman po natin yung kultura natin, 'di ba? Example ko palagi yan sa pagkain po, na yung tendency kasi natin is pag pinaghanda, gusto mo na uubusin niya, 'di ba? Laging gano'n yung usual, eh. Pero kung ikaw po yung magulang nagta-try ka ng mag-introduce and kapag busog na siya, mas best noon kasi ng bata po talaga 'yun. So kung busog na po siya, hindi siya, i-respect po natin, i-try po natin 'yun. And ako rin po dun sa youngest ko na 5 years old na boy ko po, yung kapag ayaw na po niya, ano po, hindi na po talaga pinipilit. Nagta-try pa ako ng hanggang 2 na offer, pero pag ayaw or nakikipag-bargain ako, last 2, last 1. Tapos kapag pumayag siya, okay. Pero pag ayaw, ayaw na talaga. Kasi 'di ba alam po natin sa kultura natin, yung hindi, ubusin mo 'to, kahit nagkakaiyakan na kayo, papaubos mo yung tinimpla mo. Pero yun nga yung gusto mong ituro sa bata, na alam niya yung katawan niya, kung busog na ba siya, kung may masakit sa kanya, kung may mabaho o nakakasuka sa kanya. So dapat sa umpisa pa lang, nire-respect po natin yun and we acknowledge kapag nagpapakita po sila ng ganong signals po. So yun po yung autonomy, no? Respecting body and self-autonomy begins at a very young age po. If we neglect them kapag may ayaw po sila, doon po yung mas may tendency na naku-confuse po sila kung paano nila paniniwalaan yung sarili po nila. And then, yeah, babalikan ko po Ma'am Claire po, no, yung question niyo po, no. Later po, Miss Karen Claire, teka, i-picture ko na nga. Baka mamaya hindi ko na mabasa. So, teaching proper private names and use. Isa pa rin po to sa isang topic po talaga, no. Sa atin talaga kasi sa kultura po natin, ano, medyo off po siya. Kahit po yun ako, guilty po din ako dyan, na may mga certain, may ting-ting tayo, ganyan. Kung ano ng mga ibang name, putotoy, di ba, mga ganyan po. Mga ibang parts po, parang tabus na tawagin mo siya as Pepe or tawagin mo siya as Dede or yung name na vagina po or breast po, no. Pero yun nga yung gusto natin, na inaalis natin yung stigma, inaalis natin na normal siya, o cover your breast, o put on para hindi nakikita yung ano mo, private part mo or private part even yun, o 'di ba? So ginagamit natin yung mga ganong words kaysa yung nagli-label tayo ng iba. Mas mahirap po kasi yun. So, ako po, pinapartner ko na meron kaming special name, pero alam niya at malinaw sa kanya yung private parts ng babae at lalaki. Yung both kids ko po, yung 5 at yung 10 years old ko po, na alam po nila yun. And yun nga po, na walang mali siya. Kasi usually ganun po yung nagkakaroon ng mali siya kapag parang nagiging iba po yung reaction. So, proper private names and use. Teaching and observing body boundaries po, no? Ito po, lalo na po sa mga parents po na of opposite sex. So, yung tayo nag-ask, can I kiss you? Can I hug you? Yung ganun po. Tapos kapag ayaw po nila, hindi natin pinipilit na i-hug tayo or i-kiss tayo, nagpapakita po yun na nagre-respect po tayo ng body boundaries nila. Kung hindi po nila feel at that moment na i-give kayo ng kiss. Kasi minsan may mga ganong parents, parang umiinit ang ulo, parang na-offend kapag sinabi na kiss mo nga ako or ayaw magpa-kiss. Parang napapagalitan pa yung bata. Sometimes po may ganun po talaga that they could be not in the mood to, yun nga, for a kiss, or lalo na po sa mga neurodivergent kids po natin, di ba, alam na po natin yung mga sensitivity po nila. So we need to learn how to respect po yung mga ganong bagay, na pwede pong sa ibang paraan na lang po tayo mag-show ng affection and love po sa kanila. And yun nga po yung observing body boundaries na tinatawag po, no? Not touching that po or playing with it with other kids po. Tapos eto po, gusto ko pong i-highlight to, no, kasi 'di ba familiar po tayo dun sa concept na stranger danger, or kapag stranger parang generalize yung topic na pag ano, avoid mo lang yan danger. Eto po, as we're moving to this new age po, ang maganda na pong ituro natin na term or concept po is tricky person or tricky people. Yun na po yung concept na pwede nating ituro sa mga kids natin. Tapos, ang mga tungkol po doon, pag sinabi mong tricky person, kasi kadalasan po talaga, 93% po ang chances that an abuser or someone po that would want to abuse a child would be familiar or may access po sila. Familiar, something na common. Hindi talaga stranger na ngayon nakita. Mas mababa po yung statistics po doon. So, ang gusto natin gamitin na term is, pag nagtuturo tayo sa mga kids natin to, is about tricky people or tricky persons. At ito po yung mga key concepts sa kanila. Mga people that will tell them to keep secrets. Yan po yung una. Kung kayo po, yan po yung isang maganda po na linawin natin. Ano? We don't keep secrets. We have surprises. Birthday surprises, surprise for
ganito, for ganyan, but not secrets. Kasi yun po yung usually na kapag may tinatawag na child grooming, yung parang akala nila nagpi-play along pa tayo dito sa secret na to. Yun po yung gusto nating protektahan natin sila doon sa mga people that want them to keep secrets from parents or from anyone na safe space po nila. And then boundaries po, no? So we have to respect them if they don't fear na someone is holding their hands or close to them or touching their bodies po. Yung physical boundaries po, if they're uncomfortable, lalo na po sa kultura nating Pilipino, di ba, kung alam niyo po, o kiss mo si tita, o kiss mo si lolo, or kiss mo si ganito na cousin mo na never niyang nakita, yung mga ganong bagay po, di ba? So, i-break na po natin yung old patterns na gano'n, na hindi na po tayo dahil kahit di niya kakilala yan, ngayon lang niya nakita, pero dahil bumisita or may event or may pa-party, ganyan, o i-kiss mo siya o i-hug mo siya. 'Di ba? Yun po yung gusto natin na magkaroon ng boundary na kung hindi comfortable yung child, 'di ba? Pwede naman na just say hi or just introduce mo siya. Not necessarily na kailangan may hug pa. Huwag nating ini-impose yung mga hug, kisses, and touching po. Kasi doon po yung nakukonfuse yung bata kung ano ba yung boundary. Kasi may mga kids po talaga na minsan nakikita pa lang nila, hindi pa nila nakakausap, may certain energy or aura yung person that for them makes them feel uncomfortable. So, i-observe po natin yun. It doesn't have to be na nakausap, pero if a child suddenly feels different or acts different kapag may iba, di ba, i-honor po natin yun na nahihiya sila or ayaw nila or nakasiksik sa inyo, di ba? Kasi, again, katulong po siya dun sa self-autonomy at body autonomy na pinapakinggan niya yung sinasabi ng brain niya. 'Di ba? So yung boundaries po na yan and kung paano natin gustong mag-move forward na hindi na nga po pinipilit yung mga physical sa mga relatives po, sa mga ganto, sa mga lolo, tita, 'di ba? Na hindi mo naman masyadong close or hindi mo naman palagi nakikita at kakilala talaga. And then images po, no? Ibig sabihin po nito na concept na 'to na kung sino po yung nagpapakita na alam po nila na kasi puwede po na biglang pinapakitaan po sila ng mga, hindi po appropriate na pictures or images. Magandang dini-discuss natin yun sa kanila po na hindi dapat silang napapakitaan ng, mga inappropriate for their age and their content. At ise-segue ko na rin po ito yung gadget use at saka po yung exposure po nila kasi nung first topic din po kay coach nabanggit po namin na ang grabe po kasi talaga yung mga tinatawag ngayon na soft PORN. Ang dami na po niyan sa mga books tsaka sa mga games po, sa mga ads. Naku, grabe na po yan. Nagulat ako na yung anak ko dahil nag-game siya, yung natural na nagpa-pop up na advertisement ay soft PORN. Doon po sa mga video. Isipin niyo po yun na syempre sa murang edad nila wala. Pero as they go along, kung lagi na i-expose po doon, may nagiging reaction sa brain nila. So yung mga gantong bagay na kailangan very conscious po tayo sa gadget exposure po nila, na sa mga pictures po and kung ano po yung pinapakitang content po, naku, kailangan mapagmatsyag po talaga tayo sa mga ganyang bagay. Sa murang edad nila, wala pong meaning. Pero as they grow on, alam mo yun, nagkakaroon po ng physical reaction yung body nila when they see things like this po na hindi maipaliwanag. And again, mai-segue ko lang din po 'tong pagkakataon na 'to, gano'n din po sa mga palabas po sa TV. Kung may tendency po na halimbawa kung shared yung TV watching po ninyo, may tito, kapinsan, or lolo na nanonood ng violent or medyo sexual po tapos may bata po diyan, hindi po maganda na pinapabayaan lang natin na na-expose sila do'n. Dapat po kung halimbawa dahil naki-shared watching po or shared space po sa bahay, 'pag alam niyo na po na, violent or may sexual, inaalis na po natin sila, pasok natin sila sa ibang kwarto or alisin natin sila do'n in respect do'n sa nanonood. Pero yun po yung isang bagay kasi na yung mga neurodivergent kids natin, they don't get to say that, na hindi ko gustong napapanood ko. Meron po ako isang parent na nagkuwento sa'kin, sa murang edad ng anak niya na parang 4 or 5 yata. 'Pag daw matutulog sila at nanonood siya ng mga horror movie, napansin sa cellphone yata or sa TV sa kwarto, yung anak daw niya nakikinood sa kanya. Tapos okey naman daw, pero sa isip-isip ko, 4 or 5 years old papapanoorin mo ng horror, paano niya mapa-process yun, yung gory details nun, yung suspense nun, 'di ba? Iba po yung effect. So, wag niyo pong isipin na, wala naman siyang bad reaction, 'di naman siya umiiyak, 'di naman siya natatakot, wala lang.
yun nga po yung point dun eh, na-expose po sila sa content, sa information na hindi pa kayang i-process ng brain nila. So maging careful po tayo. Wag po tayong nanonood kayo dyan ng patayan, barilan, or ng kung ano mang violent dyan, or scary, or movie, tapos may bata kayo, tapos iniisip nyo, wala yan, hindi niya naiintindihan yan. Hindi po natin alam yun. Kasi kung napapanood po siya at nakatingin dyan dahil kayo din, ano din po kayo, engross kayo sa pinanood, hindi nyo alam, na nanonood na pala siya the entire time, di ba? May effect po sa brain po nila yun. May effect po sa brain nila yun na hindi nila ma-process yung information. So tayo po, i-guard po natin sila. Kung may, yun nga, any violent, sexual, horror, suspense na hindi appropriate sa bata, huwag po natin silang i-expose doon. Gawan po natin ng paraan. Huwag po nating isipin na, okay lang naman, wala naman ako napapansin na kakaiba or parang bad effect sa kanya. Huwag pong ganun yung maging approach natin kasi usually doon po nagkakaroon ng mga nightmares, doon nagkakaroon ng bedwetting, nagkakaroon ng changes kasi hindi nila ma-process kung ano bitong napanood ko na to. Parang wala lang, 'di ba? Yun yung iniisip nyo. Pero may effect po yun sa kanila. So maging careful po tayo doon sa ini-expose natin yung mga kids natin. So ganoon din po sa pictures, no. Ibig sabihin naman po nitong pictures, nagte-take ng pictures nila. Oh, I will take a picture of you like this. I will take your picture of ganyan. So dapat po ipaliwanag natin sa kids natin na a tricky person can see that. Sige nga, patingin nga ako ng ano mo, pipicturean ko. Yung mga ganong bagay. Hindi tayo nagpapapicture ng private part natin or ng kung ano man sa katawan natin without the consent. Napakahalaga po nun ng consent na okay sa'yo at comfortable ka dun sa kinukuhanan po. And ito po yung pinakamahalaga, special alone time. So mag-iingat po tayo dito sa mga ganito na nag-require na parang gusto po na ng may special alone time po sa kanila or ganyan. Hindi naman po sa parang tinatakot or parang gusto ko kayo na maging pessimistic ba or parang yung negative thinker ba sa bagay na to. Pero kasi yun po yung katotohanan. 93% of statistics says po talaga na kadalasan po ng abuser po ng bata ay someone known to the child. Someone na exposed yung child. Someone na pwedeng relative or distant relative or cousins, ganyan. So, ang dami ko pong mga horror stories na ano na babasa din po and nakakalungkot po kasi minsan po our child would not be able to express or say na na-violate na sila or may nangyayari and yun yung mga may mga signs na dapat i-observe natin nagbago ba yung pattern, sleep pattern ng yung feeding pattern nila, yung sleeping nila, tapos parang iba ba sila kapag around this person. Yung mga gantong bagay po na dapat i-observe po natin talaga. Hirap po ng sitwasyon. So minsan kahit ka mag-anak, hindi naman sa sinasabi ko nga po na maging pessimistic, pero maging careful po talaga tayo sa bagay po na yun. Yes, Mommy Sil, thank you. I always check Ella's YouTube history at binablock yung mga not good videos, lalo na yung mga nasa reels. I always say it's not nice to watch at naiintindihan naman niya. Totoo, Moms, di ba? Kasi grabe na po talaga yung soft PORN na tinatawag. Na parang kung tutuusin, sa lahat na ng mainstream, na-insert nila yung mga ganong bagay. At a very young age, na i-expose po yung mga bata. Ay, so i-summarize ko lang po itong yan pala yan, yung tricky person. So, yun na yung gusto nating concept na maintindihan nila. Tricky people or tricky person and not anymore stranger danger. Tapos ito yung mga concepts na yun. Sa mga kaka-join pa lang, wag po kayong mag-alala. I-upload ko po ito sa YouTube ko. So, mababalikan nyo po yung buong talk, mababalikan nyo po kung gusto nyo pong i-review at kung may hindi po kayo na-miss or hindi nyo po nasimulan, masimulan nyo po itong naging topic po natin for today. Kasi about self-autonomy and protection po itong pinag-uusapan po natin. And ito po, changing mindset and old patterns nga po, no, yun nga po yung sinasabi ko po about yung kung paano po tayo pinalaki or yun nga yung exposure natin. Tas yung mga concepts na tinuturo po natin sa mga anak po natin, ano, na kung paano nila po protektahan yung sarili nila against people po na parang pwedeng sa atin harmless naman, kakilala naman yan, or kapitbahay naman yan, or matagal na may exposure. But it's still the same, yung feeling po na dapat pagkatiwalaan po natin sila dun sa feeling or dun sa nasisense po nila to other people po. Tapos, teaching proper behavior and respect to girls and women po at a young age. Ito po yung gusto natin na sa murang edad nila, naiintindihan po nila na hindi po
minamaliit ang mga babae o hindi po parang nababastos sa bahay po natin. Yun kasi yung gusto natin na at a very young age, they learn na nagpapakita ng respect sa mga girls at sa mga women po, 'di ba? Na hindi po nababastos. Yun po yung gusto natin or hindi yung parang namimistreat ng maayos kasi kung bata pa lang nakikita nila na ay okay lang yun na pinagtatawanan o kaya parang nababastos, yun po yung mahirap. They carry on that lalo na sa mga boys around us po. And then, eto po yung last, yung gusto nating i-highlight, believing when they share or open up to us. Ito in general sa mga sexually abused persons po, no, na totoo po yun, mahirap pong mag-come up pag may nangyari sa'yo. So once a person shares po na may ganun po, paniwalaan po natin sila na may something. Kasi yun nga po, kapag may nangyari na ganun na hindi nila napaprocess po yun, usually hindi nila naiintindihan. Tapos hindi rin nila alam kung sabihin ko ba to sa magulang ko o may gantong untoward incident. Paano po ba? Sabi ni NeuroD, sa mga pamangkin ko, gamit ang child na profile at manage sa account by parents, pati po sa phone. Yun po kasi yung mga safety things na pwede po natin gawin para i-secure po sila. So, actually, I think that's my last one. Yeah, thank you po. So, balik kung may question po, pwede niyo pong i-repost. Baka kasi may hindi ako. Pero kanina si Mami Karen, na-screenshot ko yung question niya. Sabi niya, a case of 11-year-old child diagnosed ASD limited verbal, sometimes uses AAC type. Few days prior sa day 1 ng period na dysregulate po. Sleep is hampered and child usually goes on insomnia. Nag-voice steaming maybe to regulate. What can you suggest additional activities po prior po to dysregulation? So, ayun nga po 'no, yung kung kaya maganda po na tina-track po sana natin talaga yung period po nila para na-a-anticipate po natin tapos balikan niyo po yung mga foods and mga activities na masa-suggest po natin kasi iba po talaga yung feeling, eh. Tsaka yung factor nga po na may hormonal changes na po sila, naiiba po talaga yung regulation, yung body, system po nila 'pag nagkakaroon po sila ng period. So, malaking bagay po kung nagkakaroon tayo ng understanding dun, tsaka kung paano po natin sila masu-support dun. Sabi po ni Mami Eloisha at Elisha, um, I noticed that my daughter has mood swings either before or after period. She has tendency to cry without reasons or sometimes she laugh excessively. Is it because of hormone change? Any tips how to manage her emotions? Totoo po. Possible po talaga yun na hormones change. Tapos, di ba, yung energy drop and energy rise, yun nga po yung pinapaliwanag ko nga po sa inyo na kaya mahalagang tina-track po natin yung period po nila kasi nandun po yung energy rise and yung mga activities na magsusupport po dun sa nararamdaman nila. So kung halimbawa naging hectic yung day, maintindihan mo, isusupport mo siya na hindi, kumbaga bigyan na siya ng rest, ng mas mahabang rest na po. Kasi madi-dysregulate na po sila dun sa, isipin nyo na lang po yung discomfort at ayun pa po yung tinatawag na premenstrual syndrome, PMS po, na iba-iba po yung nararamdaman. So, halimbawa, sa mga kababaihan po, hindi po lahat kasi pare-pareho. Ako po, I've gone through worse po talaga na PMS, yung tipong bedridden ka. Tapos lahat masakit, masakit ulo mo, masakit tiyan mo, masakit likod mo, lahat nagka-cramps. Tapos nalalamig ka nalalamig ka na naiinitan ka, pinagpapawisan ka, ganun po, iba-iba po talaga. So, isipin nyo pa po, paano pa yung mga neurodivergent kids natin pag nagkaroon sila. So better seek professional help po talaga sa OBGYNE. Ipa-check po natin sila kung nakikita natin na medyo mahirap i-manage yung cycle po nila. Tapos kung anong support po yung pwede po nating maibigay po sa kanila. Wait, may nag-comment. Hope you can do the one. Ayun po, Miss Grace, magre-repost po si Coach Jay sa Go OT Go FB page niya na kung kailan niya po i-replay. Kasi nga po, siya po yung nag-talk nung first part po about boys naman po. Ayun po. So, i-watch niyo po yun sa Facebook page niya. So, kung wala na po kayong tanong or kung meron pa po kayong gustong i-comment. Thank you po, NeuroD Ma'am. Thank you, Ma'am Zil, sa pag-join at sa mga share at comment niyo po. Na-appreciate ko po yung mga kasama po natin. We have 40 audience po. And mababalikan niyo po tong live po natin na to. I-upload ko po sa Miss Joy SP YouTube page. Upload ko po. So mababalikan niyo, ma-review niyo po kung gusto niyo pong balikan to. And i-share ko lang po
These are the services that I provide po, no? I do free webinars like this with topics po, and then online speech therapy and assessment, parent caregiver coaching and training, and as well as private and public school training po, no? So nasa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok po ako. Pero yung mga gantong webinars na kung gusto nyong balikan, nasa YouTube ko po yan na Miss Joy SP. So on all social media, I have the same name po, Miss Joy SP. I-follow nyo lang po ako or subscribe po kayo. Ayan, may nag-comment po. Monthly period, bigyan po ng pagpapahalaga ang cramps, heavy bleeding. Sa case ng anak ko, may adenomyosis na siya. Yun nga po yung mga gantong bagay na iba pa po yung case, no? So, sana po mag-seek professional help tayo pag parang challenging po yung pag-manage po sa mga periods po ng mga kids natin. And yan po, so lalo na nga pataas ng pataas po yung gas, so baka may kakilala po kayo or nangangailangan or you want to consider po online speech therapy, you can send us a message po and we'll try to get back. Medyo marami lang po akong backlog sa mga messages, di ko pa nasasagot lahat. So, extra patience po, pero sa try ko pong sagutin po kayo or kapag di ko po kayo nabalikan, i-follow up message niyo po ako para mag-appear po ulit siya kasi sobrang dami po talaga ng messages sa Facebook page. Yung iba hindi ko na natatrack. So kapag di na po kayo sumagot, hindi ko na po alam yung susunod kung paano ko siya ma-follow. So please, huwag po kayo mag-hesitate na mag-message kung may question or may gusto po kayong i-clarify po. And ito po, i-announce ko lang, no, ito po yung last for this month of March. I'll be having sa Sunday po, March 29 ng Sunday pala to 7 p.m. Sunday 7 p.m. Na-move po kasi yung dapat na this Saturday po na Neurodiverse Minds Meet Awesome Miles, Amazing Miles and Daddy Eugene po. So sa Sunday na po siya ng 7 p.m. Facebook Live po. We'll hear about the story of Daddy and Miles po, yung journey po nila. And that's it. Actually, tapos na po. Salamat po. Ayan, message po kayo sa Facebook po. Salamat po sa mga nakasama natin. And again po, I will upload this. Kung gusto niyo pong balikan, kung may na-miss po kayo na part, sa YouTube channel ko po, Miss Joy SPI, mababalikan niyo po yung naging talk ko po for today. Maraming salamat po sa pag-join niyo. God bless everyone po. Bye po sa inyo.